remembered my priest teacher. Sabi po niya, ang matalinong tao, kaya niyang gawing simple ang komplikadong bagay. Tama po ba yun? Tama po, no? The wise, the intelligent person can make simple the complicated. Pero ito din po ang paniwala ko. Ang banal na tao, ang mabuting tao, yun yung taong namumuhay ng simple. Remember this, when you live a simple life, you are living a good and holy life. Pag komplikado naman ang buhay mo, ay hindi galing sa Diyos yan. Yan ay masamang buhay. Amen? Tignan nyo na lang po. Pag ang isang lalaki may asawa na, kumukuha pa ng iba, hindi tapat, meron siyang infidelity, meron siyang other woman, di po ba ginagawa niyang komplikado yung buhay niya? Yung dapat wala na siyang iniisip, pero dinadagdagan niyang iniisip niya. Paano siya magtatago? Paano siya tatakas? Anong gagawin niya para makapagbigay ng pera dun sa kanyang other woman? Ginagawa niyang komplikado yung kanyang relasyon sa kanyang asawa. Nag-aaway sila dahil meron tinatago. Gabi na dapat nagpapahinga, pero hihintayin muna matulog yung kanyang asawa, yun tatakas. Palagi niyang chinecheck kailan wala yung kanyang asawa. Doon makakapuslit siya. Magkikita sila ng kanyang nililigawan, ng kanyang other woman. It's a complicated life and it is not a good life. Amen? Tingnan niyo po, pag marami kang iniisip, pag marami kang takot, pag marami kang pangamba, when you are overthinking, you're also making your life complicated. Hindi pa man nangyari, kala mo nangyayari na sa iyo. Kaya nga, pagod na pagod ka, hinang-hina ka, wala ka ng gana, nalulungkot ka. Make your life simple. Stop overthinking. Accept what is right in front of you. Thank God for the blessings that you receive every day. That's simple. Marami din sa atin ginagawang komplikado yung buhay natin dahil sa galit, anger. Di ba pag mayroon kang kagalit, anong nangyayari sa mundo mo? Lumiliit. Pag nakikita mo yung kagalit mo, parating, ba ikaw, iiwas ka. Hindi ka makapunta doon sa gusto mong puntahan kasi alam mo, nandun yung kaaway mo. We make our life complicated with our anger dahil dala mo, buhat mo, bit-bit mo, yung sama ng loob mo. Which in the first place, hindi naman kailangan nandyan yan eh. Pwede mo naman bitawan, pwede mo naman kalimutan, pwede mo naman patawarin yung taong nagkasala sa iyo. Pero no, ayaw mo. You make your life complicated. And what is the result? You are unhappy. You are not at peace. Life becomes bad. Amen? Remember, Jesus makes things simple for us. Nung tinatanong si Jesus, ano ang pinakamahalagang kautusan out of the hundreds of the laws of the Jews? 600 laws. Ginawa niyang simple. Dalawa lang. Pinapaalala sa atin. To love God and love your fellow men as yourself. Kung gusto mo, isa lang. Pwede ba? Paano niya po gagawin pa simple yun? Love. Period. Is that so difficult to do? Mahirap bang gawin yun? Hindi. Yung magmahal lang tayo. Pero bakit ginagawa nating mahirap? Ginagawa nating komplikado? Yan ang epekto ng kasalanan. Remember that. You know you are living in sin when your life has become complicated already. Kaya tanungin natin yung ating sarili. Kumusta na ako? Ano na nangyayari sa aking buhay? Has my life become very complicated? Has my thoughts become so complicated? Komplikado ba yung aking nararamdaman? Kung puno ng complications, gulo yung ating buhay, magbalik tayo sa Diyos. Humingi ng grasya. Magpatulong gawing simple ang ating buhay. Because remember, the simple life is the good life, the simple life is the happy life, and the simple life is the holy life.